So, we'll be covering mga kababayan kasi nabigyan din tayo ng access ng ng Palasyo Malacanang. As a supporter of the President, may access po tayo sa galing sa Presidential Communications Office mismo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hello po, right now mga kababayan, nasa Albay Cathedral tayo. Dito kami kaya nasa Linisis. Saan ka kanya Mr. Maravillas papunta? Papunta akong Albay Astrodome. Andito ako sa Legazpi City po. City Hall. Albay Cathedral. Darating kasi po yung ating Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Siguro mga sabi sa information natin, baka mga 12 o'clock siya dumating. Kasi nagre-rotate kasi ngayon. City Hall. Pampaligid daw. City Hall, Albay Capitol. Ayan po. Ito yung Piñaranda Park. So nagre-ready na yung mga PNP members. Galing siyang Davao kahapon, di ba? Davao region. Namigay siya ng mga tulong po doon. Yung dati, the usual service fare, mga kababayan. Then diretsong Kamsor daw. Baka pupunta siya doon sa army sa army camp tulad ng ginawa doon sa Davao. Para siyempre bumisita. And yung mensahe niya na mag-ready sa external threats from the internal threats na nagbaba na po mga kababayan yung internal threats referring to China siyempre. Hindi man tayo makikipag-ira, kundi kailangan nating i-secure ang ating territory. Puapsi mo. So papunta tayong Albay Astrodome po. So nakalatag na dito mga PNP member. Ayan po. Ayan po. Ferdinand Marcos, welcome to Bicol. From ako Bicol Party List. Ayan. Ito yung galing sa aming galing sa aming congressman po. Welcome His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Albay Provincial Park po ito. Tama. Albay Park. Mga members ng PNP natin. So, we'll be covering mga kababayan kasi nabigyan din tayo ng access ng ng Palasyo Malacanang. As a supporter of the President, may access po tayo sa galing sa Presidential Communications Office mismo. So yan po. Welcome from Congressman Didi Cabredo. Di ba? So ito yung Capitol. From Governor Edsel Lagman. Edsel. Grex pala. Yan. Ayan. So yan po ang naganap. Bye-bye. Yaw ka. So, service fare po siya. Yan. So, ready na dito po. Papasok na tayo, mga kababayan, sa Albay Astrodome. Bawal kasi yung payong, kaya dinali ko yung payong. Bawal pala yung payong. Ako si Mrs. dito. Binigyan kami ni Mrs. ng access. Lagi ko naman siyang kasama po. So yan po, mga kababayan.
tingnan muna natin ito. Kung ano at nandito. Hello, kumusta po kayo? Mga taga saan kayo? Santo Domingo. So, sasalubungin natin yung ating Pangulo. Oh, yes. Masaya naman kayo? Yes. Beneficiary ba kayo? Mabibigyan ba kayo ng ano? Yung asawa namin. Ha? Yung asawa namin. Ano yung ano? Ano yung asawa ninyo? Nandun sa loob. Nasa loob na? Anong ibibigay? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Anyway. Hindi ko din alam. Alamin natin. Tinatanong mo ko, hindi ko Hoy. pala alam eh. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam. So, kita ninyo pa. Hoy, libreng ano? Libreng lugar. Hindi man ito galing kay ano? Kay Gob ito. Ay, si Gob. Libreng lugaw, mga kababayan. Hoy, ayan yung asawa ng ako, kumadri ko. Kagawad ng ano, kagawad ng tawag dito? Banyag. Ano na apelyido mo nga? Yun. Sige. So, dito tayo. Marami ng tao. Linakdown na dito sa sa labas po, mga kababayan. Kumusta kayo? BBM! Hoy! BBM! BBM! So, yung kagawad natin, barkada from Barangay Dapdap. Kumusta naman yung Dapdap? Marami ba kayo rito? Marami. Dapat Tagalog kayo. Naka-red na red. Red na red kami, BBM. Sigurado kayo para ngayon lang kayo Hindi. Joke lang po. BBM na lahat ngayon kasi unity eh. Kumusta lugar kayo po? Barangay Porkin Ligaspi. From? Barangay Porkin Ligaspi. Anong pangalan po ninyo? Kagawad Michael Arevalo. Ayun. So mapapanood tayo buong mundo. Yan. So maraming salamat po pala sa Presidential Office sa pagbigay sa amin ni Mrs. ng access. Kasi pag wala kang access dito, hindi ka makapasok for security, mga kababayan. So maraming salamat sa Presidential Communications Office. So papasok na tayo para mamaya wala nang galawan. So papasok na tayo, mga kababayan, kasi mamaya wala nang galawan. Bawal na. Bawal na yung galawan mamaya. So, papasok na tayo. Yung dati natin kasama sa ABS-CBN, si... Hey, sir. Pangalan mo nga? Sir Don. Ito na po yung papasok na kami. Welcome, President Bongbong Marcos. Ako po, na-check na din kami ni Mrs. So, inspection na tayo para wala nang galawan mamaya. So, as protocol, is okay po. Inspection. Papasok na kami, mga kababayan. So, ang daming tao po. Ang daming tao. Ito yung media, dapat hindi gagalaw dito. Hindi ka mayaman. Ayan. Ayan po, mga kasama natin sa media. Anong istasyon ka na ngayon? From ABS-CBN siya dati? ABS pa din. ABS pa rin? Ayan po. Ito, kasama natin sa documentation. Sininyo. Anong dyaryo ka nga? Manila Bulletin. Dito, walang galawan dito mamaya yung media. Media box ito, mga kababayan. Si Dudes. So marami po yung naka-assign sa media. Ito media pa rin po. Ito yung regional director ng PIA. Kasama ko dati siya sa radyo noon. Si regional director Dudes Marianito ng Philippine Information Agency, mga kababayan. Kuna natin ang munting detalye. Mga anong oras pa director yung pagdating ng ating Pangulo? Actually sir, merong dalawang venue ngayon, di ba? Merong Kamsor, merong Albay. Kamsor? Yung Kamsor yata mauuna. Then, Tapos? From Kamsor to Albay. Depende. Parehas din ang activity dito? Halos parehas din. Depende yan kung medyo maulan doon, baka maulan dito. Ganun ang sinabi sa akin. By the way, nakita kita, may bago kang ama
sa PIA. Ano nga yun? Yun yung kapihan sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Oo. Ano yung sistema doon po? We're talking agencies of the government, mga department, para kunan sila ng mga balita or information directly papunta sa tao. So, this is an initiated program by the PCO, Philippine Presidential Communications Office, through the PIA. So, lahat ng department, bibigyan natin ng pagkakataon na makapag-ulat sa bayan. Ano siya, weekly or monthly? It will be a weekly program. Kada week, meron siyang department na ating sinasala. Pwede din ba ako doon magtaga extra mag Pwedeng magkuha ng mga balita para sa mga viewers namin lahat sa po yun, Sir social Dante. media? Lahat po yun. Welcome. Welcome natin. Ayun. So, pag-chat mo na lang siguro ako, Director. Yes po. Para makakuha tayo ng mga magagandang balita kasi ang highlight sa social media yung mga masasama. Tama-tama mo yun. Actually, dapat may palabas talaga natin yung mga nagawa na ng ating administrasyon ngayon sa panguna ng ating presidente. Sige po, Director. Maraming salamat. Thank you, Sir Dante. So yan po, kasama ko sa radyo noon. Magkasama kami sa Sorsogon. Yan, naging station manager ng Sorsogon. DCMS. Ako din po, nauna sa kanya kasi mas matanda naman ako sa kanya. So yan po, mga kababayan. So makikita ninyo, napakarami ng tao po. Yan po. Ayan po. So distribution siya of presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families, Albay Astrodome, Legazpi City. Ngayong June 7, 2024. Yan ang daming tao. Interview tayo ng mga tao dito. Hello, Mrs. Anong lugar kayo? Saan kayo galing po? Bugtong po. Taga-Bugtong ka man lang pala. Ayan. So, ano yung tatanggapin ninyo rito? Po. May tatanggapin kayo rito? Yung sa tupad po. Ano daw? Tupad? Opo. Magkano pala yung binibigay sa tupad? Alam mo? Wala kang idea? 350 po. Magkano? 3,950. 3,950. Yan. Ilan kayong mga taga-Bugtong Legazpi? Marami? Sa more than 100 plus po. More than 100. So lahat ng barangay yata, mga kababayan represented. Yan. Siksik po dito. Okay, so mga 3 to 4,000 po ang mga tao na nandito. This is Tor, kasi regional office ito. Yung mga mabibigyan dito po, buong Bicol ba o Albay lang? Albay at Sorsogon. Albay, Sorsogon. So pinag-isa din. Sa Camsor and Tasbate. Doon din sila. Ayun. Salamat po, Director. So Albay, Sorsogon po, kaya pala napakarami, mga kababayan. So nandun tabako. Tingnan ninyo po. Tabako, tiwi, daraga, malilipot, kamalig, yun nakikita natin dito. Santo Domingo. So mga municipalities dito sa buong Albay, mga kababayan. Tapos siyempre, Legazpi City. Hindi ko na makita yung iba na mga pero buong Albay ito po. Maraming na mga kababayan, dumating yung ating Pangulo po. Ngunit bukod sa expansion, inutos ni Pangulong Bongbong Marcos na ilapit sa mga tao ang legalidad at libreng specialty medical services, lalo na sa mga lalaki. Pinipicture muna dito yung project na Legacy Hospital dito po sa Albay ng ating Pangulo. Kaya sa tulong ni Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Salvi Co ng Ako Bicol Party List. Ito po yung Legacy Hospital. At pagmamahal sa taong bayan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Speaker Martin Romualdez, isimulan na ang legacy projects ng Specialty Hospital. World-class hospital po siya, mga kababayan. Dito sa Bicol Region, ating na naisasakapanan ang matagal na natin plano para sa mga Bicolano. Ang mabibigyan sila ng kalidad na serbisyong medikal. Ang legacy building ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang magiging patunay
na numero 1 ang mga mamamayan sa gobyerno ito. Walang private hospital na serbisyo ang maaasahan ng mga Bicolano. Kapag natapos nitong legacy bill, kukumpletuhin natin ang 17 specialty clinics batay sa Department of Health upang hindi na kailanganin na mapunta pa sa Maynila para lamang magpapagawa. Simula po lamang ito ng magandang pagbabago at makakaasa pa kayo na mas marami pang specialty hospital ang itatayo sa buong Pilipinas. Bilog-bilog piso ang ilalaan ng pamahalaan para sa construction, expansion, at modernization ng mga legacy specialty hospitals. Sa Bicol Region, unti-unti nang natutupad ang pangarap na magkaroon ng sariling world-class hospital. Kasalukuyan ang itinatayo ang 10-story legacy building ng Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Isa ito sa mga unang legacy specialty hospitals na itatatag sa labas ng Metro Manila sa tulong ni President Marcos at Speaker Romualdez. Iba talaga ang kanilang malasakit at pagmamahal sa mga Bicolano. The legacy building will be equipped with the latest medical equipment tulad ng MRI, CT scan, at modern laboratories para siguradong accurate ang diagnosis ng mga pasyente at para naman sa mga pasyente malayo ang pagkagalingan ng mga kaanak ng mga nagpapagamot sa ospital, nagtayo din ng halfway house o pansamantalang tutuluyan o pahingahan. Lalagyan din ng 433 beds ang inpatient department ng bagong hospital building. This will ensure holistic care for confined patients. Meanwhile, the outpatient department will offer comprehensive patient care for Bicolanos. Magkakaroon din ng state-of-the-art operating rooms at malaking intensive care complex. Malinaw ang layunin ng Legacy Specialty Hospital Project ng Pangulo na bigyan ng dekalidad na serbisyo at libreng gamot ang mga Pilipino, lalo na ang mga kapuspanan. Simula pa lang ito, marami pang proyekto ng Pangulo ang nakapila para itaas ang antas ng buhay ng mga Bicolano at lahat ng Pilipino. Kaya naman, tuloy-tuloy ang serbisyo publiko para masiguro ang sama-samang pag-unlad. Karapat-dapat lang na makatikim ng first-class hospitalization at top-notch medical services ang mga may sakit kahit mahirap. At bawat buwis ay katinunaan ng ating mga modernong hospital para sa bagong panahon, para sa bagong Pilipinas. Sabi ko sa inyo, napakagandang balita ito para sa mga Bicolano. Ang world-class na ng hospital. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo. Of course, ako Bicol Party List. Of course, our President, President Mumuno. Malakpakan na nyo naman! Yes, talaga mo. At sana talaga. Grabe po ang tao dito. Mga kababayan. Gusto mo ba Albay Astrodome po ito. Mga kababayan. Ganyan kadami. So malapit nang dumating yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Coverage po tayo. Full coverage ng speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Congressman Itzy Lagman dumating na din. Dumating na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Distribution siya ng Presidential Assistance to partners, Diesel Folk and families. Albay Astrodome, Legazpi City. Nakita na rin po natin yung ilang mga gobernador. Governor Buboy Hamor, tapos si Masbate Governor Tonico. Ito si Governor si Governor Hamor, yan. Ito si Tonico ng Masbate. Yung iba hindi ko masyado hindi ko masyado makilala yung mukha. Bagok na mga kababayan. Narating na yung ating Pangulong Bongbong ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos. Nasa labas siya, mga kababayan.
Andun siya. Ngayon ay pangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng iba at pangingisda mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga kababayan nating farmers at So namimigay muna po ng mula mga sa probinsya ng Albay. ayuda. Mula sa DA, 15 million worth of assistance under the Agricultural Credit Policy Council. Muli, mula sa DA at PhilRise, ipapamahagi ang mga hybrid seeds, hybrid corn seeds, inbred certified seeds, urea fertilizer, complete fertilizer, at muriate of potash fertilizer. Isang unit ng kasama chipper na nakakahalaga ng 295,000 pesos. Dalawang unit ng open source pumping set na nakakahalaga ng 280,000 pesos. Isang unit ng cassava granulator na nakakahalaga ng 199,500 pesos. Nasa labas pa siya mga kababayan ng Albay Astrodome. Naghihintay yung mga tao dito Mula sa naman sa BFAR, ipapamahagi na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Muli, mula naman sa BFAR, tatlong unit ng 18-footer fiber fishing boats na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. pictorial muna. Picture. Mula sa PhilMed, dalawang 4-wheel drive tractor na nagkakahalaga ng 4,599,600 pesos. Pamamahagi natin ng tulong mula sa pamahalaan. Palakpakan naman po natin. So, papasok na po siya dito sa Albay Astrodome. Nasa labas pa siya. Nasa right side yata ito. Tama, right side ng Albay Astrodome. Papasok na po siya. Umiikot yung ating Pangulong Bongbong. So nandito na po. Yan. Papasok na siya. Yan na po, mga kababayan. Pasok na yung ating Pangulo. Yan. Pagayway na ng mga flag. Mga tao. Ang Pangulong ng Republika ng Pilipinas. Ayun. His Excellency Ferdinand Yan. R. Marcos Jr. Yan yung ating Pangulo. Nagwe-wave siya. Kita ninyo mga kababayan, ang daming mga tao. Palakpakan ng mga tao. Ganon kadami. Yan. Andun na sa stage yung ating Pangulo.
with our local officials, governor and congressmen. Pati yung LP president mo, si Lagman, nandito. O, diba? Unity. Ang gobernador kasi dito, anak ni Congressman Itzel, si Greg Lagman. Para sa distribution of presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families. Ito si Greg, so. Inaanyayahan po natin si Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal. Si Governor Greg, katabi ni Secretary Rex Gatchalian. Katabi mismo ng ating Pangulo. Yan po. Yan. So, opening remarks with Mayor Rosal. Sa ating po mga magsasaka, City Mayor ng Legazpi. At ng pamilya na dirito po sa ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais ko po ipahayag ang aking malubod na pagtanggap sa ating butihing Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Salamat po, Ginoong Pangulo, sa inyong pagdalaw sa aming lalawigan ng Albay at sa lungsod ng Legazpi, at sa patuloy ninyong magsasaka sa ating mga mangingisda at sa pamilyang Pilipino. Ang araw na ito ay isang napakahalagang okasyon para sa atin. Sa gitna ng mga hamong ating kinakaharap, patuloy tayong binibigyan ng pag-asa ng ating pamahalaan. Sa pamamagitan ng programa tulad ng Presidential Assistance to Farmers, ng ating gobyerno sa mga sektor na siyang tunay na nagpapatakbo sa ating ekonomiya ng pangtulong at suporta na naghapong kailangan. Alam natin lahat na ang ating mga magsasaka at mangingisda ay nasa front line, laging namumuna sa ating laban para sa food security at economic stability. Kaya naman ang bawat tulong na ipinagkakaloob sa kanila ay hindi lamang para sa kanilang kabutihan, kundi para rin sa kabutihan ng buong bansa. Nais ko rin iparating ang aking kausap sa ating mahal na Pangulo. Ang inyong pong presensya sa araw na ito ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa ating mga kababayan. Sa muli, welcome po, and Diyos maray na hapon sa inyong kubos. Mamuhay po ang Republika ng Pilipinas. Si Mayor Geraldine Rosal po ng Legazpi City. Ako Bicol Party List Congressman Saldico, Chairman Committee of Operations po. Of agriculture, ng farm equipment and machinery, fertilizer and seedlings, piglets and feeds at maging animal vaccines. May bangka din mula sa BFAR or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Lahat na ito'y bahagi ng Legacy Food Security Program ng Pangulo na naglalayon gawing self-sufficient sa pagkain ang ating bansa. Maraming salamat po, Pangulo. Makakaasa po kayo sa matibay at tuloy-tuloy na suporta ng House of Representatives sa inyong mga adhikain para sa bansa. Kasama po dito ang farming ng bigas, pamimigay ng bibig, pataba at makinarya, pati na rin ang modernong teknolohiya tulad ng solar fertigation na inaasahan natin magpapalaki sa ani ng mga magsasaka. Today, we're not just graced by your presence, but also by the profound impact of your legacy projects. Bukod po sa legacy on food security, nandiyan din ang inyong legasiya specialty hospitals
at legacy housing projects. Ang inyong Legacy Specialty Hospitals Project ay isang malaking hakbang tungo sa dekalidad na serbisyo medikal para sa lahat, lalo na sa kanayunan. Kanina ay binisita po namin ang construction site ng Legacy Building sa Bicol Region Hospital at Medical Center. Ang proyektong ito ay katuparan ng inyong pangakong mapabuti ang kalusugan ng bawat Bicolano. Again, maraming salamat po. Sa pabahay naman, ang inyong Legacia Housing Project ay tunay na nagpapakita ng malasakit sa bawat pamilyang Pilipino ang pagtatayo ng pambasang pabahay para sa pamilyang Pilipino o 4PH sa Bicol at iba pang bahagi ng bansa ay naayon sa inyong pangarap at pangakong mabigyan ng disente at ligtas na tahanan ang mga Pilipino. Muli, maraming salamat po, Mr. President. Last but not the least, malaking tulong din po ang rehabilitasyon ng electric cables at pagtatayo ng 2 bagong substations sa Albay. Dahil sa proyektong ito, magkakaroon na kami ng stable power supply at umaasa po kami mababawasan na ang runoffs sa aming lalawigan. Maraming salamat. Sa bawat sulok ng Bicol Region, ramdam po namin ang pagbuhos ng biyaya mula sa inyong administrasyon. Ang mga proyekto at programa ito ay nagpapataas ng kalidad ng buhay at nagbibigay din ng bagong pag-asa at inspirasyon sa aming mga Bicolano. President Marcos, sir, your leadership is truly a beacon of hope. Ang inyong dedikasyon sa pag-aangat ng buhay ng bawat Pilipino ay walang katulad. Maraming salamat po, Mr. President, sa inyong patuloy na pagmamahal at suporta sa mga Bicolano at sa lahat ng Pilipino. Ang inyong malasakit ay tunay na biyaya sa amin lahat. Mabuhay po kayo at mabuhay po. Sunod po na magbibigay ng message si Governor His Grace Excellency Ferdinand Lagman Langabay. Honorable members of the House of Representatives, from the first District of Albay, my father, Congressman Ed Lagman. From the second District of Albay, being represented by Mayor Adrian Salceda, Honorable Julie Salceda. The third district, Honorable Fernando Didi Cabello. For our party lists here in Albay, I'd also like to acknowledge, Mr. President, the presence of Congressman Roger Gutierrez of One Rider Party List. Also here are the congressmen of the Bicol Party List, the House Chairman of the Appropriations Committee, Honorable Congressman Gal Dico, who is joined in by Congressman Jill Bogalon, from Antiluciano Party List, nandito po si Congressman Abid de los Santos, the honorable members of the Cabinet of our dear President, our Department of Agriculture Secretary Kiko Chu Lawel, ang aking kinapatid na namumuno ng PSWD, si Secretary Rex Gatchalian, ang aming pumino sa kasal, si
DILG Secretary Attorney Edgar Avalos. At syempre po, ang aking mga kaibigan na gobernador sa lalawigan po ng Sorsogon, si Governor Buboy Amor. Mula naman po sa lalawigan ng Masbate, si Governor Antonio Punico. Nandito rin po ang gobernador ng Catanduanes, si Governor Joseph Juan. Sa lahat po ng mga mayors sa 15 municipalities and 3 cities of the province of Albay, kanina po, nagsalita po ang panguna ay si Honorable G. Rosal ng Legazpi City. Talapakan po natin. Bravo sa Palanggi, si Mayor Adrian Salceda. Wala naman po sa bayan ng Magallan, ang aking ikso na si Mayor Jorem Arangel. Wala naman po sa Magdiro, si Honorable Mayor Rebecca Chen. Sa bayan naman po ng Ibi, si Honorable Mayor Abby Villanueva. Sa Lone Island Municipality ng Albay, bago-bago po, nandito po si Honorable Mayor Dick Galicia. Ang aking napakagandang mas nakakabatang kapatid, ang mayor po ng Tabaco City, si Honorable Mayor Giselle Lagman. Mula po sa Pilipinas, nandito po, of course, si Honorable Mayor Alan Arandia. Sa munisipyo po ng Makakay, si Honorable Mayor Edsel Belleza. Mula po sa Binubatan, si Honorable Mayor Chino Garcia. Ang representante po ng Mayor ng OWAS, nandito po si Vice Mayor Attorney Escoto. Mula po sa bayan ng Daraga, nandito po si Honorable Mayor Awin Baldo. At sa bayan naman po ng Lamari, nandito po si Honorable Mayor Aloy Baldo. Sa Santo Domingo naman po, andito Mr. President, si Honorable Mayor Acos. Nakipit po Your Excellency ng mga fans. Anyway, Diyos, maraming lang ito o hapon na sa tuyang lubos. Primero, ang sa tuyang pagpapasalamat sa lubos na albayano, aroma, asin, mga panasera, nayakon mo niyan sa loob at albay ang sulong. At aldaw na ibigo mga tulang para sa salito gabos. Para magkakita sa ang presensya namin tindahin na pihon kasi natin ang napilit ng sutuyang presidente na kakuan di tawag. Ngayong araw na ito kahit mga elektibon, hindi lamang po para magkakapagulong. Tayo po ay nandito para ipagdiwang ang simula ng bagong pag-asa para sa ating probinsya patungo sa bagong Pilipinas. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ibahagi sa atin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang matibay na pangako na itaas ang kalidad ng bawat Pilipino. Lalo na ang ating mga magsasaka at mangingisda na araw at gabi nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ang pamumuno ni Pangulong Marcos ay kumikilala sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda sa kadahilanan na sila po parte sa pag-usbong ng ating pamilya, lalo na po sa ating mga komunidad
dito po sa Bicol Region. Ang adhikain niya para sa isang bagong Pilipinas ay nagbibigay ng malalim na inspirasyon sa ating mga albayano. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lamang para sa hangganang dulas, kundi pati na rin po sa pagpapataguyod ng isang tuloy-tuloy at masaganang kinabukasan para sa lahat ng Bicolano. Ang araw na ito ay isa ring pagpapatibay ng ating pangako sa isa't isa bilang mga serbisyo publiko para matiyak natin ang mas magandang kinabukasan para sa ating mga konstituentes ay patuloy pong gustong at karangkala. Napakahalaga po na ipagpatuloy natin ang magandang relasyon sa pagitan ng gobyerno nasyonal na pinamumunuan po ng ating mahal na Pangulo at ng ating mga lokal na mga local chief executives sa mga pamahalaan ng Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa pagkatapos, nais mo ipahayag ang ating pagdiskurso o sa salamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang matibay na liderato sa ating pagkakaisa at dedikasyon na magsilbi para sa kapakanan ng mga sektor na talagang nangangailangan ng kalinang pag-aaruga. Abot kamay po ang pagprogreso at pag-asenso ng Bicolania. Sa Giraray, Diyos at magbalos, Diyos nila Diyos, mabuhay ang Albay! Mabuhay ang Bicolania! Mabuhay ang bagong Pilipinas! So, magsasalita na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong. para sa presidential assistant. Lahat po ng ating kasamahan sa pamahalaan, sa national, sa lokal, ating mga kaibigan, ladies and gentlemen, maraming natang sa Diyos. Bago ang lahat, nais ko magpasalamat sa napakailig na paghanap ninyo sa akin dito sa Diyos. Kasi ilig na siling na yun at kasi sarap ng Bicol Express ang buong dito sa akin. Kaya naman po, kaya talagang tuloy ko ang Bicol sa inyong napakagandang sulat na kasama kayo lahat sa akin. Narito po kayo kasama ang pinag-alensya ng pamahalaan upang mamusayin kayo ang personal na magaling ng servisyo at hindi sa malaman ng lahat ng marami talaga ang pinamahan at pinamahan na hinahanap pa rin natin na inyo dito sa Albay, pati na rin sa inyong mga maraming pilihan. At marami na palawang sa mga sabi kumata ng pagtutuloy sa katasan sa USP, halos 1,000,000 pamilya sa mahigit ng barangay ang matinding nakukuha ng Enrico sa Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Karamihan po sa mga lugar na aprekuan nito ay ang mga nagtanim ng para at mais na talagang kahirapan ng isang pa ang mga kasilang pananim. Kaya
naman, sa araw nito, ay nagdamo ang atrapan ng Pangulo ang mahigit 100 milyong pisong halaga ng assistance para sa lalawigan ng Albay at Albanes Masmate at Sumusod. Ito po ang ganito ay mapamahagi natin sa division government at nakakatagad ng 10,000 piso ang bawat magsasaka, mag-isa at pinagpiling pamilya na mag-apektuhan ng agyong na dala ng Pilipino. Bilang pauna, magbibigay po kami at 10,000 piso sa 10 beneficiaryo mula sa bawat probinsya. Hindi rin magpapahuli at SWD na mamamahagi rin ng 10,000 piso sa 5,000 beneficiaryo na anak na programa. Meron po magandang balita sa ating mga magsasaka ng isa. Dahil po ang Department of Agriculture at ang Bureau of Fisheries na hanggang hirapin sa inyo ang magsasaka tulong tulad ng hybrid rice and corn seeds, fertilizer, acquisition, rampat, tatlong limana, baking powder na pagkakita, at iba pa mga ibang tulong na suporta. Diba naman sa kusina, ating magiging na speaker ng ating ito. Nagagaman nito sila dahil ang ibang tulong nila para sa lahat ng buhay nila. Iiyakin po natin. Iiyakin po natin ang bawat ayuda ay pagmahagi natin ay makakarating sa lahat ng mga pinaka-pangalanan. Ang hinigurang sa ating mga pinagpisan ay isang talino nito ang pagkakataon nito upang makaban at makapagsimula ulit. At ilalagyan ulit ang huwag kayo nahihiyang umabot sa inyo mga pagkakato, sa inyo mga pamilyo, sa Kongreso ng Gobyerno, at kung sino-sino pa na ayaw siya makakamataan kung nangangailangan kayo ng karagdagan ay patuloy din kami na magigipag-ugnayan sa mga para malaman kung ano ba ang karagdagan kasusan ang maaaring namin ipagay. Sa lahat ng mga paraan na makatulong sa inyo pagiging produktivos, kung at ang inyong ulit at ang inyong pamamahala. Kung hindi naman ito tayo, at kaya lahat tayo isa ng sa pagkakaroon. At dahil nasa usapin tayo ng kakitaan ng mga dapat, nais kong ipaalam sa inyo na naghahandanan ng pamahalaan para sa lalagyan ng mga panahon at kakitaan. Kaya rin po, dapat maging handa sa posibleng pagkakamuli ng mga malakas na bagyo at sa Region 5 ay maraming pagyo na pamahalaan. Tayo sa ating matapang at ang hino na kapatuloy ang buong ating Diyos. Kaya naman, pinakatasan ko ang lugar na pamahalaan lahat ng halisan ng pamahalaan dito sa Region 5. Nasuliin ulit ang mga plano ninyo para mahanda sa uwi-uwi ng mga sabihan. Siguraduhin na ligtas sa lahat at kung saan naman, pinakailangan ng maliligtas nalalapat naman na may sapat na sila na pagkain at pagkain pangangailangan ng mga pagiging aplikado. Bahagi naman po ng pamahalaan. Patuloy na rin ang pagsusubaybay at pangangailangan. Bilang suporta sa patuloy na kabulan ng inyong ibig-ibisan na rin po ang pagpapalakas ng ilang mga proyekto dito sa Pilipinas. Tulad ng naman ng mga board project natin sa Papago, sa Malinaw, sa Tiwi, at sa Patakay dito sa Albay. Kaya naman sa susunod ay patuloy ang pag-usan ng implementasyon ng Loro Terminal Port Expansion Project. Isusunod na rin po natin ang pagpapalayo ang ilan sa mga port project sa Caguanes, Masmate, at Susunod. Kahit kaya po namin binigyan ng mga trailera ang mga proyekto, kahit nakikita namin ang pagkakalagay ay kung minsan ay anuman ang nakikita natin na ating mga
Salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, mga kababayan, ang message ng ating Pangulong Marcos na pagkadaang tao. Ayan, distribution na po ng mga tulong, ayuda, presidential assistance to farmers, fisher folks, and families. Janina L. Convoriza. Josefina G. Agu. Erwin M. Vivar. Leopoldo M. Gomez. Emily Racines. Salvador Tupasi. At si Adelina Tupasi.
sa ating affected farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya amounting to 41,550,000 pesos sa probinsya ng Albay, tatanggapin ng ating butihing Governor, Edsel Rex Lagman. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Albay. Ngayon ay tatawagin natin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Catanduanes na sina Susan Araujo, Merly Modesto, Lina Diwata, Herbert Mazaka, Elena Mazaka, Ayla Martin, Rafael Pantino, Anita Tabiate, Joseph Matienzo, at Alan Talan. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Joseph Cua upang tanggapin ang presidential assistance para sa ating El Nino affected farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya amounting to 10,230,000 pesos para sa probinsya ng Catanduanes. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Catanduanes sa probinsya ng Masbate na sina Susan Cabaris, Rodel M. Dono, Jameson Taxi, Roman Carmona, Lito A. Kumbaga, Natividad Incierto, Darlo R. Amante, Wermar Amante, Dominier Andrade, at si Arnel Andrade. Arnel Andrade. Kaya naman po ating tawagin si Governor upang tanggapin ang presidential assistance para sa ating affected farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya amounting to 36,790,000 pesos para sa probinsya ng Masbate. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Masbate. Governor Tony ko po ang tumanggap. Ngayon ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa Sorsogo naman po. na sina Marlon Camalgar, Alex Lorilla, Ludivina Latonero, Pagpito Tapangar, Arlene Mias,
Esteban Argote. Edith at Charlino Manalo. And former fisherfolk at kanilang pamilya amounting to 13 million pesos para sa probinsya ng Sorsogon. Tinanggap po ni Governor Amor, Boboy Amor. Yan po siya, Sorsogon. Tulong para sa El Nino. Congratulations po sa Provincial Government of Sorsogon at muli. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong ipinamahaging tulong dito sa Region 5. Di ba, mga kababayan, masaya yung mga Bicolano. Mga bayan. Sa pagkakataong ito, right now, nagpipicture na lang po para sa mga local officials. That ends, mga kababayan, yung ating coverage ngayon. Yan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.